Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Napakinggan ko ang kwento ni Phoenix, yung nagtaksil na padre di pamilya, at yung kwento rin ni Kits, yung hindi niya pinapatawad ang kanyang ama. Alam mo, Tito Makoy, nang gagalaiti ako habang pinapakinggan ko ang dalawang kwentong ito, kwento ng kataksilan. Subalit, pumalakpak ako sa ginawa ng mga anak ni Phoenix na hanggang ngayon, hindi pa rin siya pinapatawad. Alam mo, Tito Makoy, nakaka-relate ako sa mga kwentong ganito kasi ganito rin ang nangyari sa aming mag-iina. Ako nga pala si Lani, dalawa ang anak ko, Tito Makoy, isang babae at isang lalaki. Ang aking kwento ay nag-umpisa noong nasa high school na ang dalawang anak namin ng asawa kong si Chester. Naisipan ng asawa ko na makipagsapalaran sa abroad. Alam mo, Tito Makoy, pumayag din ako kasi paghahanda namin ito sa pagtungtong sa kolehiyo ng dalawang anak namin. Kahit na ilang taon pa bago dumating iyon, ngunit maigi na talaga ang meron ng paghahanda. Sa maikling kwento, Tito Makoy, nakalipad papuntang Kuwait ang asawa kong si Chester. Sa unang ilang buwan, malaking bahagi ng kanyang padala sa aming mag-iina ay pambayad muna sa mga utang. Kasi yung lahat ng mga ginastos namin para makalipad ang asawa ko, mga inutang ko yun lahat, Tito Makoy, sa mga kaibigan ko. Kaya sa unang buwan ng aking asawa sa Kuwait, kunting tiis lang muna kaming mag-iina at makakaraos din. Ngunit, Tito Makoy, makalipas ang ilang buwan noong unang taong nasa abroad ang asawa ko, yung inaasahan kong gagaan ang aming kabuhayan, hindi naganap. Kasi, Tito Makoy, may napansin kaagad akong kaduda-duda sa asawa ko. Kasi, Tito Makoy, ang video call namin noon sa Skype pa po ang sikat noon, hindi pa ang Messenger. Dumalang kaagad. Ang dami niyang dahilan, palaging busy sa trabaho. Sa akin, Tito Makoy, hindi ako ganong umaalma dito kasi balido naman ang dahilan kung trabaho. Ngunit makalipas ang mahigit isang taon niyang nasa abroad ang asawa ko, napansin ko rin, Tito Makoy, na nagbawas ang kanyang mga pinapadala sa amin. Nagtanong ako kung bakit. Yung unang dahilan niya ay meron daw siyang nasirang gamit sa kanilang kumpanya, binayaran niya iyon at binawas sa kanyang sahod. Ngunit yung mga sumunod na buwan muli, laging kulang, Tito Makoy. Hindi nagkakasya sa pangangailangan namin, gayong matipid na matipid ako, Tito Makoy, hindi ako maluho. Alam niyo po, sa mga pinapadala sa akin ng asawa ko na kulang palagi, kinukutuban na ako. Sa palagay ko, Tito Makoy, merong kababalaghang ginagawa ang asawa ko. Ang problema ko lang, Tito Makoy, wala akong mahanapan ng pruweba. Kasi ang asawa kong si Chester wala itong Facebook account. Ayaw na ayaw ng asawa ko na magkaroon ng Facebook account. Kaya naman, Tito Makoy, sa gitna ng aking mga pagdududa, nangangapa ako sa kadiliman at nangangapa sa kawalan. Hanggang isang araw, Tito Makoy, nagpadala sa akin ng message sa Facebook ang dati kong kaklase noong college na kaibigan ko rin. Hindi kami gaanong malapit na magkaibigan, ngunit kung nagkikita kami, magkaibigan na magkaibigan rin. Kilala niya ang asawa ko, ngunit hindi siya kilala ng asawa ko. Merong pinadala sa aking larawan ang kaibigan kong ito, ang asawa ko at isang babae, Tito Makoy. Nasa picnic sila noon at naroon din ang kaibigan kong ito. Nakilala niya ang asawa ko. Hindi siya nagpakilala kasi nakita niyang merong kasamang babae ang asawa ko. Matalino ang kaibigan ko, Tito Makoy, kaya ang ginawa niya, nag-selfie siya kasama ang asawa ko. Akbay-akbay nito ang babae. Liban doon, meron pa siyang mga kinuhang shots na nakafocus sa dalawa. Naglalambingan ang asawa ko at ang kanyang kasamang babae. Nalaman ko, Tito Makoy, sa huli na ang pangalan ng babae ay Susana. Dahil sa mga ipinadala sa aking larawan ng aking kaibigan, alam niyo po, nagkaroon ako ng ideya na baka meron ng account sa Facebook ang asawa ko. Sinubukan ko ngang mag-browse sa mga account ng kaibigan niya, inalala ko iyon pa isa-isa. Yun nga, Tito Makoy, nakita ko ang profile ng asawa ko, ngunit hindi Chester ang kanyang pangalang inilagay. Sa halip, ito ay Restec. Yun ang nakalagay na pangalan at ang kanyang profile picture, larawan ng isang printer.
Alam mo Tito Makoy, nung makita ko ang profile na iyon, sumagi kaagad sa isip ko na baka ito ang account ng asawa ko. Kasi ang Restec, kung iaayos mo ang pakasunod-sunod ng bawat titik, Chester ang pangalan nito. Kaya Tito Makoy, tiningnan ko ang account ni Restec. Siya nga iyon Tito Makoy, ang asawa ko. Alam niyo po mga nakapost sa kanyang Facebook account, larawan niya kasama ang kanyang kinakalagoyo sa Kuwait. Nakita ko rin kung kailan siya nagkaroon ng Facebook account. Base sa history ng kanyang account Tito Makoy, ilang buwan pagdating niya sa Kuwait, meron na siyang account sa Facebook. Dahil doon Tito Makoy, ano pa ba ang aasahan mo? Gera ang naganap sa aming mag-asawa noong magkausap kami sa Skype. Kasi Tito Makoy, kinumpronta ko siya tungkol sa aking mga nakitang larawan. Sa una, tumatanggi pa ito, ngunit nang ipakita ko na ang mga larawan na kuha ng kaibigan ko at maging ang mga larawang nakapost sa kanyang Facebook account, nagulat siya Tito Makoy. Gulat na gulat siya kung paano ko natuntun ang kanyang Facebook account. Gayong sikreto ito sa aming mag-iina. Alam niyo po, sikreto ang account niya kasi wala ni isa man sa aming mag-iina ang nasa friend niya. Maging ang mga kaibigan ko, wala ni isa man sa kanila ang nasa friend ng asawa ko. Halatang guilty ang asawa ko kasi nabigla ito at nagalit sa akin Tito Makoy. Siya pa ang nagalit. Ako naman Tito Makoy kasi kami nangang mag-iina ang agrabyado. Ang asawa ko ang may kasalanan. Ngayon, siya pa ang may ganang magalit. Siyempre Tito Makoy, hindi ako nagpatalo. Sa aming pag-aaway na iyon, nasabi ko lahat ang mga masasakit na salita. At sa sobrang galit ko nga sa kanyang pagtataksil, kaagad sinabi kong hindi namin siya kailangan. Hindi ko obligasyon ang magmakaawa sa kanya, mabubuhay kami na kahit wala siya. Tingnan natin kung kakayanin mo. Panindigan mo yung sinasabi mo, huwag na huwag kang mag-iingay sa akin. Yan pa Tito Makoy ang paghahamon sa akin ng asawa ko. At sa tindi nga ng galit ko sa kanya Tito Makoy, sinabi ko talagang huwag na siyang magpapakita sa amin. Yun ay dahil nga sa sobrang galit ko at sa sakit na aking nararamdaman dahil sa kanyang pagtataksil. Mula nga noon Tito Makoy, nung pag-aaway naming iyon, hindi na talaga nagparamdam pa sa amin ang asawa ko. Nalaman ko na umuwi siya sa Pilipinas yung unang pag-uwi niya, ngunit hindi siya nagparamdam sa aming mag-iina. Kasabay niya palang umuwi sa Pilipinas ang kanyang kalaguyo at doon na siya umuwi sa bahay ng kanyang kalaguyo. Alam mo Tito Makoy, sa kwento kong ito, totoo nga talaga yung sinasabi ng isang letter sender mo na maraming malalanding babae ang nasa abroad. Sigurado ako Tito Makoy, nagtagpo ang kalandian ng babae, itong si Susana, at ang kati naman ng asawa ko. Siyempre pag ang landi at kati ay nagtagpo, magiging magkalaguyo. Yun ang nangyari sa asawa ko at sa kanyang kalaguyong si Susana. Masasabi ko Tito Makoy na naglalandi ang babae sa asawa ko kasi ayon sa kaibigan ko, nakikita niya raw na suot-suot pa rin ng asawa ko ang wedding ring. Subalit sa sobrang kalandian ng babae, yun ang nananaig sa kanyang pakiramdam. Talagang hindi na niya binitiwan pa ang asawa ko. Kahit na alam niyang pamilyado ang asawa ko. At alam niyo pa Tito Makoy, ang nakakapag-init ng ulo talaga, yung babae pa ang may ganang manginis sa akin. Kasi noong mga huling araw, ang malanding babae, mayroong lakas ng loob na i-display ang relasyon nila ng asawa ko. Nakapost ito sa Facebook account ng asawa ko at maging sa kanyang Facebook account. Liban dyan Tito Makoy, meron pang pasaring sa akin ang babae sa kanyang post. Ang sitwasyong ito Tito Makoy, hindi ko inilihim sa mga anak namin. Sinabi ko talaga ang totoo kung bakit hindi na umuwi sa amin ang kanilang ama. Ang tuluyang pag-aabandonan nito sa amin. Alam mo Tito Makoy, kung ilang gabi ko ring iniyakan ito, kasi nga problemado ako at malaki talaga ang hinanakit ko sa asawa ko,
liban pa sa sakit na kanyang ibinigay sa akin. Problema ko ngayon kung paano ko maitataguyod ang pag-aaral ng mga anak namin. Subalit Tito Makoy, malaking konsolasyon sa akin nang sabihin ng dalawa kong anak, "Naku ma, huwag kayong mabahala. Hindi na kami mga bata na kinakailangan nyo pang padidihin ng gatas sa bote. Mabubuhay tayo kahit nawala siya." Yan Tito Makoy, ang wika ng dalawang anak ko. Ito rin ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Madiskarte ang dalawang anak ko, palibhasa tinuturuan ko talaga ang mga ito kung paano magsinop at paano magporsige. Ang anak naming babae na si Christine, ang ginawa niya, nagtitinda ito ng barbecue sa harapan ng bahay namin pag wala siyang pasok sa eskwela. Mabinta Tito Makoy ang barbecue ng anak ko. Yung anak ko namang lalaki, si Christian, namamasada rin ng pedicab kapag wala siyang pasok. Ako naman, tumutok ako sa mga pangungontrata ng mga project sa kalsada, paaralan at building. Yung mga maliliit na project lang Tito Makoy. Actually, ang kaibigan kong contractor ang nagpapatrabaho, binabayaran niya lang ako ng finder's fee. Yan ang aking kinikita. Liban pa dyan Tito Makoy, tumutok rin ako sa real estate. At swinerte ako dito sa aking mga tinututukang hanap buhay. Sa awa nga ng Diyos Tito Makoy, nakaraos kaming mag-iina. Nakapagtapos ang anak kong si Christine ng tourism at maswerteng nakapasok bilang flight attendant sa isang airline sa Middle East. Hindi ko napapangalanan Tito Makoy kung anong airline ang pinagtatrabahuan ng anak ko. Basta Tito Makoy, international flight ang eroplanong sinasakyan ng anak kong si Christine. Ang anak ko namang lalaki, itong si Christian, naging isang seaman. International din ang barkong kanyang nasasakyan. Sa madaling kwento Tito Makoy, nalampasan naming mag-iina ang hirap. Alam niyo po kung hirap ang pag-uusapan, talagang dugo ang bumubuhos na pawis sa aming mag-iina noong panahong nagpupursige kami, pinipilit naming makapagtapos ang dalawang anak ko Tito Makoy. Ngunit talagang sadyang maawain ang Diyos kaya nakaraos kaming mag-iina kahit wala ang aking tarantadong asawa. Ang asawa ko naman Tito Makoy, pakalipas ng ilang taon mula nang abandonahin niya kaming mag-iina, nabalitaan ko na lang na pareho pala sila ng kanyang malanding kalagoyo ang hindi na bumalik sa abroad. Alam niyo po si Susana, ang kalagoyo ng asawa ko, taga rito rin sa lalawigan namin. Ang nakarating sa aking balita, merong pinundar na kabuhayan ang magkalagoyo, isang babuyan. Alam mo Tito Makoy, natawa ako sa kanilang kabuhayan kasi babuyan. Bagay na bagay nga sa kanila kasi pareho naman silang dalawa mga baboy. Isang araw pumunta ako sa kaibigan ko pagkatapos dumaan ako sa medical center sa lugar namin. Ito'y para dalawin ko ang aming kapitbahay at kaibigan din na bagong panganak. Ang kaibigan ko sa may general ward lang siya kasi kagaya namin mahirap din lang, hindi kaya ang kumuha ng private room. Masaya akong nakaupo sa tabi ng kaibigan ko at masaya rin akong tinitingnan ang napaka-cute na batang isinilang ng kapitbahay at kaibigan ko. Ngunit Tito Makoy, sa aming pagkikwentuhan ng aking kaibigan, merong lumapit na isang nagbibinatilyong bata. Siguro ang edad niya 12, 13 o kaya 14. "Tita, magandang hapon po. Ako po si Reynan, anak po ako ni Chester." "Sorry po tita. Ngunit sabi ni Papa baka raw pwede kang makausap niya." "Gusto kang makausap ni Papa tita, nandoon po siya sa dulo." Yan ang wika sa akin Tito Makoy ng lumapit na bata. Itinuro niya sa akin ang kinaroroonan ni Chester. Nasa kaparehong ward, ngunit nasa dulo ito. Yung wika ng binatilyong bata sa akin Tito Makoy, na anak pala siya ng walang hiyang asawa ko. Alam niyo po, maganda kasi ang pagsasalita ng bata. Kaya kahit na nag-init ang tenga ko nang banggitin niyang
anak siya ni Chester. Ngumiti ako sa bata. Unang-una Tito Makoy, kahit nagalit ako sa asawa ko at sa kalaguyo nito, itong bata naman wala itong kasalanan kaya hindi ko siya pwedeng pagbuntungan ng galit. Nalaman ko ngayon dahil sa batang ito na nakakonfine pala ang tarantadong asawa ko. Nakita niya akong pumasok sa ward kaya inutusan niya ang kanyang anak na lumapit sa akin at sabihing gusto niya akong makausap. Sa awa ko nga sa bata Tito Makoy, pinuntahan ko talaga si Chester sa kanyang higaan. Buti na nga lang Tito Makoy at wala ang kanyang makating kalaguyo. Paglapit ko kay Chester, pinapaupo niya ako sa upuang katabi ng kanyang kama. Maririnig ko naman kung anong sasabihin mo, hindi ako bingi. Kaya sige na, magsalita ka na kung ano ang gusto mong sabihin. Yan Tito Makoy, ang wika ko kay Chester. Siguro ayaw niyang merong maraming makarinig sa kanyang sasabihin kasi tila Tito Makoy alam ko na kung ano ang sasabihin. Hihingi ng tawad at hihingi ng pasensya. Kaya naman hindi ako umupo sa upuang katabi ng kanyang higaan. Sige na, magsalita ka na, maririnig kita. Yan Tito Makoy, ang wika ko muli kay Chester. Lani, pasensya ka na. Patawarin mo ko sa nagawa ko sa iyo at sa mga anak natin. Yan Tito Makoy ang kanyang pag-uumpisa tapos may paiyak-iyak pa ito Tito Makoy. Walang hiya nga naman. Alam mo Tito Makoy, nahihipokritohan ako sa kanyang ginagawa, yung paulit-ulit na paghingi niya ng tawad kung ano-ano pang mga sinasabi. Hindi ako kumikibo. Pinapabayaan ko lang siyang magsalita ng magsalita. Nakatitig ako sa kanya Tito Makoy, yung titig na matutunaw ka. At noong tumigil na siya sa kanyang pagsasalita, hindi pa rin ako kumibo. Tinalikuran ko lang siya at umalis na ako Tito Makoy. Yun ang ginawa ko sa aking walang hiyang asawa. Kasi naman Tito Makoy, alam niyo po, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon, hindi ganoon kasimple ang kanyang ginawa. Magtataksil siya, iiwan kami, pagkatapos dadaanin niya lang ako sa paiyak-iyak sa paghingi ng tawad. Hindi yun pwede sa akin Tito Makoy at hindi ganyan kadali ang sitwasyon. Kung ano man ang dinaranas niya ngayon, buti nga sa kanya yan. Dapat lang nadanasin niya yan. Ngayon ko nalaman Tito Makoy na inatake pala ito ng high blood na stroke. Siguro Tito Makoy iniisip niya na baka matitigok na siya. Kaya noong aksidenteng makita niya akong pumasok sa ward, inutusan niya kaagad ang kanyang anak na lumapit sa akin at nag-iinarte na ito humihingi sa akin ng tawad. Ako naman Tito Makoy, wala akong pakialam kung matigok man siya ngayon din. Wala na kasi lahat sa akin. Kaya wala siyang narinig sa akin pagkatapos niyang humingi ng tawad. Pagkatapos niyang gawin ang kanyang pag-iinarte. Alam mo Tito Makoy kung bakit ganito ako, ganito ang inaasal ko ngayon. Kasi Tito Makoy, kaming mga babae lang ang nakakaintindi nito. Napakasakit sa isang babae, sa isang ina na lantaran kang ipagpalit sa kalaguyo. Talikuran kayong mag-iina, pabor sa kalaguyo. Kaya Tito Makoy, huwag niyo akong sisisihin kung ganito ang inaasal ko ngayon. Kung magpahanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa akin ang galit ko sa aking tarantadong asawa. Katapusan ng buwan ng Hulyo noong nakaraang taon, nagulat ako kasi tumatawag sa messenger si Susana, yung kalaguyo ng walang hiyang asawa ko Tito Makoy. Nakikiusap sa akin na baka pwede raw akong pumunta sa ospital kasi naroon na naman si Chester. Gusto akong makausap ni Chester. Muli pala itong inatake ng high blood Tito Makoy at mas malala ngayon kaysa noong una. Nakakapagsalita ito ng hindi gaanong maayos raw ngunit may intindihan mo kahit na papaano. Ayon kay Susana, anumang oras daw baka mamaya pa na ang asawa ko. At ang hiling nito ay muli akong makausap, muling humingi ng tawad sa akin. Alam mo Tito Makoy, sa pagtawag na ito sa akin ni Susana,
Naalala ko ang mga ginagawa niya sa akin noon. Yung pananadya niyang insultuhin ako sa Facebook. Yung ginagawa niya Tito Makoy noon na dinidisplay niya sa kanyang account na siya ang kasama ng asawa ko, siya ang pinili ng asawa ko. Asawa lang daw ako sa papel, hindi sa pagmamahal. Alam mo Tito Makoy, yung mga post na ganoon, napakasakit yun sa isang legal na asawa, napakasakit sa isang babae, isang ina. At dahil nga bumabalik sa akin ang mga bagay na iyon, kaya binira ko itong si Susana. Susana, pwede ba? Huwag niyo akong dadaan-daanin sa drama niyong magkalaguyo. Nakalimutan mo na ba kung anong pinagagawa mo sa akin noon? Alam mo kung matitigok man niyang kalaguyo mo yan ngayon din, sasabihin ko sa'yo, hindi ko hawak ang susi ng langit. Kaya walang silbi ang pagpunta ko dyan sa ospital, ang pagpapakita ko sa kanya at pag-uusap namin. Alam mo Susana, kung nagkataong hawak ko ang susi ng langit, ngayon din, pupuntahan ko kayo dyan sa ospital. Kayong dalawa, pareho ko na kayo papapasukin sa langit ngayon din. Yan Tito Makoy ang wika ko na hindi pa sigaw ngunit alam mo na po, pagsasalita ng isang galit na galit pa rin. Lani, please. Ako nang nakikiusap. Puntahan mo si Chester, hinihintay ka niya, please. Humihingi na rin ako ng tawad sa iyo. Alam ko, marami kaming kasalanan ni Chester sa iyo. Nasaktan kita, nasaktan ka namin. Lani, please, sige na, puntahan mo si Chester. Ang Diyos, Lani, nagpapatawad, hindi ba? Yan Tito Makoy ang wika sa akin ni Susana. Alam mo Tito Makoy, lalambot na sana ako sa mga luhang nakikita ko sa mga mata ni Susana. Ngunit nang banggitin niya ang Diyos ang pagpapatawad, muli akong nainis Tito Makoy. Susana, huwag na huwag mong idadamay ang pangalan ng Diyos. Oo, ang Diyos nagpapatawad. Ngunit baka nakakalimutan mo na ayaw din ng Diyos ang pakikiapid sa asawa ng iba. Ang lakas ng loob mong magsalitang gamitin ang pangalan ng Diyos. Huwag mo nga akong madala-dala sa ganyang pangungusap, Susana. Yan Tito Makoy, ang pambabara ko kay Susana. Kasi Tito Makoy yung sinabi niyang hindi ba ang Diyos nagpapatawad? Ang dating sa akin noon Tito Makoy, para bagang obligasyon ko ang patawarin ko silang dalawa ng aking taksil na asawa. Alam mo Tito Makoy, sa sobrang inis ko sa sinabi sa akin ni Susana, sinarado ko ang messenger. Hindi ko na tinapos ang pakikipag-usap sa kanya. Makalipas ang 2 araw, muli akong nakatanggap ng message mula kay Susana. Dito ko nalaman Tito Makoy na pumanaw na raw si Chester. Sinabi niya rin sa akin kung saan nakaburol. Alam mo Tito Makoy, nung matanggap ko ang message na iyon, didma sa akin. Wala na talaga akong pakialam pa. Hindi ako pumunta hanggang sa nailibing ang dati kong asawa. Pinaalam ko rin sa mga anak ko ang pagpanaw ni Chester, ngunit kagaya ko, wala ring epekto ito sa mga anak namin. Ang anak kong flight attendant Tito Makoy, si Christine, tinanong ko kung hindi man lang ba uuwi para tingnan ang nakahimlay na ama nila. Alam nyo kasi pwede siyang humingi ng emergency leave kasi madalas naman siyang nasa Manila. Ang flight kasi ng kanyang eroplanong sinasakyan, Manila papuntang Middle East. Subalit Tito Makoy, ayon sa anak ko, Ma, para ano pa? Kung noon ngang buhay siya, hindi niya nagawang maalala kami at tingnan kaming magkapatid, tingnan tayong mag-iina. Ngayon pa kayang patay na siya. Ano pang silbi, Ma? Para ano pa? Yan Tito Makoy, ang sabi ng anak ko. Ganoon din si Christian, nasa barko noong pumanaw si Chester. Subalit ayon kay Christian Tito Makoy, wala na rin naman daw mangyayaring maganda pa. Ito ang kanilang mga reaksyon Tito Makoy nang sabihin kong pumanaw na ang kanilang ama. Tito Makoy, baka isipin mo na inimpluwensyahan ko ang mga anak ko. Alam mo po, malayang malaya silang nagdidesisyon para sa kanilang sarili. At yung hindi pag-uwi ng 2 anak ko, desisyon nila iyon sa kanila. Sa panig ko Tito Makoy, talagang hindi ako nagluksa. Patuloy lang ako sa aking ginagawa araw-araw, yung normal na ginagawa ko.
Kasi ba naman Tito Makoy, bakit ako magluluksa sa isang taong matagal nang wala? Katapusan ng Oktubre noong nakaraang taon, bumaba sa barko ang anak kong si Christian. Si Christy naman, nang malaman niyang bumaba sa barko si Christian, nag-file ito ng 1 linggong bakasyon. Ito'y para mabuo kaming mag-iina at magkasama-sama kahit na 1 linggo lang. Noong pareho nandito ang dalawa kong anak, muli ko silang tinanong Tito Makoy kung hindi man lang ba sila dadalaw sa puntod ng kanilang ama. At gaya ng dati Tito Makoy, wala sa isip nilang gawin iyon. Hanggang sa natapos ang bakasyon ng anak kong si Christian at si Christine, bumalik sila sa kanilang mga trabaho, ni hindi talaga dumalaw ang dalawa sa puntod ng kanilang ama. Alam mo Tito Makoy, baka isipin mong nilason ko ang utak ng mga anak ko, siniraan ko si Chester. Hindi ko yan ginawa Tito Makoy. Alam niyo po kasi may isip na ang mga anak ko nang gawin ni Chester ang katarantaduhan. Kaya sila na nga mismo ang nagpalakas ng loob sa akin na kakayanin naming mabuhay kahit na wala ang kanilang ama. Kaya naman nagsakripisyo sila at naghirap din talaga ng husto. Kaya alam ko Tito Makoy, na noon pa nabuo na sa isip nila ang galit sa kanilang ama. Kasi nga talagang basta na lang kaming tinalikuran at pinabayaan. At alam ko rin Tito Makoy na maraming magkokomento dito sa aking kwento at sa aking inaasal. Merong mga magko-comment dyan na sasabihin, kailangan matuto tayong magpatawad. Kaso Tito Makoy, ang akin naman dyan ay lalabas pala na meron tayong obligasyong magpatawad. Yung mga taong nang tatarantado sa akin, pagkatapos natarantaduhin tayo, meron pa tayong obligasyon na patawarin sila. Hindi yan pwede sa akin Tito Makoy. Ang mga tarantado ay merong obligasyon na harapin at tanggapin ang anumang mga consequences ng kanilang katarantaduhan. Hindi obligasyon ng mga biktima, hindi obligasyon ng mga naagrabyado ang pagpapatawad. Sa halip Tito Makoy, yung mga naagrabyado at mga naapi, karapatan nila ang makamit ang katarungan. Yung nangyari at kinahinatnan ng dati kong asawa at ang kanyang kalaguyo, marapat lang iyon sa kanila Tito Makoy. Katarungan yun sa panig ko Tito Makoy. Sa ngayon Tito Makoy, ang ginagawa ko na lang, paulit-ulit akong humihingi sa Diyos ng patawad kasi hindi ko kayang patawarin ang asawa ko at ang kanyang kalaguyo magpahanggang ngayon. Alam ko Tito Makoy, maiintindihan ako ng Diyos at ang Diyos ay nakakaintindi. Nakikita niya kung sino ang niapi, sino ang naagrabyado at sino ang nangapi, sino ang nang-agrabyado. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana kapulutan ito ng takot ng mga siraulong tarantadong padre de pamilya na planong mag-abandona sa kanilang pamilya. Lalong-lalo na ang mga nasa abroad na nagtataksil sa kanilang asawa. Lubos na gumagalang, Lani. Maraming salamat Lani sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sa paninindigan mong yan, sa mga rason na sinasabi mo sa akin, talagang maraming matatakot ditong mga irresponsableng pamilya, yung mga nangangaliwang padre de pamilya, lalong-lalo na ang mga nasa abroad. At tama ka nga Lani, hindi obligasyon ng sino mang inagrabyado ang pagpapatawad. Obligasyon ng mga nang-agrabyado ang pagtiisan nila kung anumang kahihinatnan ng kanilang ginawang kalukuhan. Sa muli, maraming salamat at pinupuri kita kasi naitaguyod mo ang iyong mga anak. Ngayon mga kaibigan, sa ating shout out kay Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat Tino sa tuloy-tuloy na pakikinig. At si Tony Villa, shout out rin sa iyo Tony Villa ng Santa Mesa, Manila. Maraming salamat sa mga kababayan natin dyan sa Santa Mesa, Manila. At shout out muli kay CJ ng Chicago, Illinois, USA. Maraming salamat CJ sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. Si Troy Manggibin rin nagpapa-shout out. Si Troy, hindi ba nasa Tatika rin Troy?
Ang naaalala ko nasa Tatika rin. Maraming salamat Troy Manggibin sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta at shoutout sa iyo sa mga kasamahan mo dyan at sa ating mga kababayan kung nasa Tatika man o nasa Pilipinas. Ngunit talagang ang pakakaalam ko nasa Tatika rin. Si Benjamin Lee, nagpapa-shoutout sa kanyang pamangkin sa Oman. Hindi niya raw sigurado kung Oman, Saudi o kaya Qatar. Kaya lang Benji, dapat merong pangalan ng pamangkin mo kasi hindi ka na nga sigurado. Hindi na tayo sigurado kung sa Oman, Qatar o Saudi. Tapos walang pangalan. Di bali siguro pag narinig niya ang pangalan mong Benjamin Lee, magigets niya na siya ang sinashoutout mo. Kaya shoutout sa pamangkin ni Benjamin Lee sa Middle East. Si Nenot Tuason, shoutout din sa iyo Nenot. At gusto ko ring i-shoutout si Serge Moreno at si Severino Pabo. Seb, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig. At syempre, i-shoutout ko na rin si Boy Robles. Boy, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Si Adon Vlogs naman, shoutout muli sa iyo at natatawa ako sa kanyang reaksyon noong sabihin kong isama ko na kaya siya sa naghahanap ng forever. Hindi pala kailangan ni Adon Vlogs ang forever kasi meron na talaga siyang forever for 41 years. Nakakatuwa at masayang marinig na ganyan na kayo katagal ng iyong kabiyak. Salamat Adon Vlogs sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang isa shoutout ko ngayon ay ang Team B. Robert Mirafuente, naghahanap siya ng forever. Shoutout sa iyo Bert. Alfred TV 888, naghahanap ng forever. John M7V, naghahanap ng forever. Shoutout sa iyo. At si John Inglaterra, naghahanap rin ng forever. At ang panglima, si Alvin Santiago. Yang lima po na yan mga kaibigan, naghahanap ng forever sa mga gustong makipagkaibigan at maging forever. Kahit na anong forever yan. Forever na romantic relationship o kaya forever friends. Yan po ang kanilang hinahanap. Forever. At sa inyong lahat mga kaibigan na mga kasama ko dito sa ating channel, sa tuloy-tuloy na suporta at tuloy-tuloy na pakikinig, maraming salamat po sa inyo at sumain nyo sana ang biyaya galing sa itaas. Ingat pong palagi. Sa muli sa mga nais magpa-shoutout, pakisulat po sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi nga kung nasa mga matagal ng upload, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. At sa mga nais namang magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email titomarcos@yahoo.com. Maraming salamat po sa inyong lahat.